Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa kaibigan nating itatago na lang natin sa pangalang Rico. Taong 1987, Tigbawan, Iloilo. Kahit takot na itong si Rico, pinili pa rin niyang pinakiramdaman ang nilalang na nasa kanilang bakuran. Hanggang sa nakita niya ang galamay ng nilalang na yon na pumasok sa siwang ng bintana ng kanyang silid. Halos hindi na noon makagalaw si Rico nang masipat niya ang mahabang daliri ng nilalang na yon. Merong kutob noon si Rico na ang nilalang na kanyang nakita sa manggahan ng kanyang amo ay nagawa siya nitong sundan sa kanyang bahay. Nanginginig na noon si Rico at halos babagsak na siya sa sahig dahil sa labis na takot. Nang biglang uminit ang kanang bulsa niya at dahil dito, bahagyang bumalik ang ulirat ng kanyang katawan. Pagdukot niya sa kanyang bulsa, yung nakita pala niyang tumigas na bunga ng palma. Nagbabaga ito pero hindi naman siya napapasok. Pag-angat niya dito mula sa kanyang bulsa, bigla na lamang kumaripas ng takbo ang nilalang sa hindi malamang dahilan. Nagtataka siya kasi bakit tumakbo ang nilalang na yon nung mahawakan niya ang batong yon. Pag-alis ng nilalang na yon, saka pa lamang tumahimik ang lahat na aso na kanina ay tahol ng tahol. Sinilip-silipan niya sa labas noon pero alam niyang wala na doon yung nilalang. Dahil sa hiwagang ipinadama sa kanya ng batong nakuha niya, tila ba nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili itong si Rico. Sinisilip-silip niya ng mabuti ang batong yon, pero nawala na yung nagliliwanag sa loob nito. Bumalik yun sa anyo kung ano, ang itsura ng buto ng palma. Nakaupo noon siyang nakasandal sa dingding ng kanyang bahay habang iniisip ang buong kaganapan. Sa lumipas na mga oras, hindi niya namalayang nakatulog pala siya kung saan siya naroroon. Pagising niya, ang unang pumasok sa kanyang isipan ay yung trabaho niya sa manukan. Nang pagtayo niya, napansin niyang may nalaglag mula sa kanyang mga kamay doon sa sahig ng silid niya. Pagsipat niya dito, yung nakuha pala niyang bato. Kaagad niya itong dinampot at dali-dali na siyang lumabas ng silid niya. Nang makalabas na siya, ang unang bumungad sa kanyang mga mata, yung nanay niyang nagluluto ng pag-umagahan nila. "Ano, Rico? Papasok ka pa ba sa trabaho mo? Tanghali na oh. Tawag ako ng tawag sa'yo kanina, pero ayaw mong sumagot. Lasing ka na naman ba kagabi?" Wika ng nanay niya. "Hindi po, Nay. Sadyang napuyat lang po ako kagabi." Wika niya dito. Dahil totoo naman talaga hindi siya nakatulog kaagad. Dahil sa mga kaganapang hindi niya mapapaliwanag. Paglabas niya ng kanilang bahay, nakita nga niyang mataas na yung araw. Nang makita niya ang kanyang amang nakaupo sa labas ng kanilang bahay, at nang makalapit na siya dito, agara naman niyang ikwininto dito ang lahat na nangyayari sa kanya noong gabi. Nang marinig ng ama ni Rico ang kanyang kwento, kaagad naman siya nitong sinamahan papunta sa kilalang albularyo na kaibigan din ng kanyang ama. Pagdating nila sa bahay ng albularyo,
Kaagad naman niyang isinalaysay dito ang kanyang mga naranasan nung nagdaang mga gabi. Maging ang albularyo noon ay hindi makapaniwala nang marinig nito ang salaysay ni Rico. Kaya lang hindi ka tuluyang dinukot nito. Dahil sa lakas ng gamit mong nakuha. Maaring ang mutya ng palma ang sinunod nito sa iyo. Ngunit dahil ikaw ang nakaunang humawak sa mutyang ito, nagkaroon na ito ng sumpang kinakatakutan ng nilalang na yon. Wika ng albularyo sa kanya nang siyang labis na ikinagulat ni Rico. Dahil papanong nalaman ng albularyo ang patungkol sa nakuha niyang bato. Papanong hindi ko malaman ang patungkol diyan? Ning nararamdaman ko ang lakas na presensyang nanggagaling diyan. Yan ang kapangyarihang ipinapaloob sa bunga ng palma na yan. Kaya ito tinatawag na mutya ng palma. Hindi ko alam kung anong nilalang ang naglalagay nito doon. Pero ang masasabi ko lang, dahil libingan pa ng mga sinaunang tao ang lupain ng amo mo, maaaring isa sa mga nakalibing dito noon ay ang nagmamay-ari sa mutya na yan. Pero ang hindi ko lang mapaliwanag, bakit buhay pa hanggang ngayon ang gamit na ito? Maging ang kanyang ama noon, naguguluhan din sa narinig nito. Binigyan pa siya noon ng albularyong yon nang maaring paglagyan niya sa mutyang nakuha niya. Isa itong tilang itim na pinaghahalong pula na nakahulma na pormang isang supot. Makalipas ang mga oras, nagpaalam na sila sa albularyong yon upang sila'y umuwi na. Pag-uwi nila Rico sa bahay nila, hindi na nito naisip ang nilalang na sumunod sa kanya noong nagdaang mga gabi. Pagsapit ng gabi ng araw na yon, wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Hanggang sa pagkakinabukasan, maaga pa siyang gumising noon upang tumungo sa manukang kanyang pinasukan. Dala-dala niya noon ang ilan niyang mga gamit dahil napagpasyahan niyang doon na siya mamalagi upang linggo-linggo na lang siya uuwi sa kanilang bahay. Mas mabuti na din yon upang hindi na siya mahirapang bagtasin ang daanan ng araw-araw. Pero ang hindi niya alam, may masamang balita siyang matanggap. Hindi pa man siya nakapasok noon doon sa manukan, kaagad na siyang sinita ng kanyang mga kasamahan. Hoy Rico, pinagbawalan ka na ni Busing na pumasok rito. Tanggal ka na raw dahil sa ginagawa mong kapalpakan. Hindi ka kasi bumalik kahapon eh. Tapos hindi ka pa na nagpapaalam na umuwi ka. Tapos yung pinapagawa ni Busing sa'yo kagabi, hindi mo tinapos. Oo paring Rico. Gusto sana namin kayong papasukin dito, kaya lang baka kami naman ang mawala ng trabaho. Kausapin mo na lang si Busing pag makita mo dito mamaya. Dagdag pa ng isa nilang mga kasama. Nang marinig ni Rico ang balitang yon, labis naman ang kanyang kalungkutang nadama dahil sa mawawala na siya ng trabaho. Pagsapit ng hapon, kausapin pa sana niya yung amo niya. Ngunit sa kasamaang palad, di pa man siya makalapit sa mga ito, pinagbabawalan na siya na para bang may malala siyang sakit na kinakatakutan ng mga ito. Nang hapong din yon, umuwi siya sa kanilang bahay habang baka sa kanyang pagmumukha ang kalungkutan. Anak, okay lang yan.
Kahit wala ka na sa pinagtatrabuhan mo, mabubuhay tayo. May mga tanim tayong mga gulay-gulay kaya kahit papano, may pantustos tayo sa pang-araw-araw natin. Wika ng ama niya. Nang mga gabing yon, halos nawala na ng gana itong si Rico. Pagkakinabukasan, hinahanap niya yung tatlo niyang tandang na pinakawalan niya sa kanilang bahay. Pinakawalan niya ang mga alaga niyang yon dahil sa hindi niya ito matutukan noong mga panahong nasa manukan pa siya ng amo niya. Pero ang mga alaga niyang yon, galing yun sa kanyang amo at dinala niya ito sa bahay niya noon nung mga paslit pa lamang ito. Yung tinatawag nila na mga ritaso o rejik sa kanilang farm. Tay, nakita mo ba yung mga alaga ko? Parang di ko yata nakita ngayong umaga sila eh. Tanong niya sa ama niya. Ah, nasa paligid lang yon. Hanapin mo lang. Sagot nito sa kanya. Oo nga pala. Bali bunso itong si Rico sa kanilang mga kapatid. 4 sila at isang babae na purong may mga pamilya na. Bali siya na lang ang naiwan sa kanyang mga magulang na pinakabunso. Hinahanap nga niya yung 3 niyang tandang na yon. Dahil 2 linggo na lang sasapit na ang araw ng Biyernes Santo. Ikukondisyon niya ang 2 dito upang isabak sa sabungan. Dahil sa lumaki itong si Rico sa ganong larangan, kaya hindi malabong paglabas niya sa manuka ng kanyang amo. Isa pa rin siyang sabungero. Panigurado din na ang araw na yon, naroon ang amo niya para lumaban. Nang malaman ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang binabalak, pilit siya nitong pinaalalahan na walang maidulot sa kanya ang sugal. Pero isang lambing lang niya dito, wala din yung nagawa. Siya na lang kasi ang natitirang hindi nag-aasawa sa lahat ng kanilang kapatid. At isa pa, pinakapaborito siya ng kanyang mga magulang. Pagsapit ng araw ng Biyernes Santo, dala-dala na nga ni Rico ang 2 niyang tandang para dumayo sa lugar kung saan ang sabungan. Pagdating niya sa sabungang yon, hindi nga siya nagkamali. Dahil nandun yung mga katrabaho niya, lalo na yung amo niya. Nakita rin niyang iba na ang nagdala sa posisyon sa dati niyang amo. Nang makita siya ng mga ito, pinagtatawanan naman siya ng kanyang dating amo. Dahil sa tuwing isasama siya nito sa sabungan, uulanin sila ng kamalasan sa laban. Kaya, tanging tagapaghanda lang siya sa mga tandang nilang ilalaban. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti niyang dumistansya na muna sa mga ito dahil alam niyang siya ang pinag-usapan ng mga ito. Ilang minuto pa ang makalipas, nakahanap na nga siya ng unang sultada para sa isa niyang tandang. Pero nung pumasok na siya sa ruweda, laking gulat na lamang niya nang makita niyang ang makakalaban pala niya ay yung dati niyang amo. Dahil sa mga nalaman noon ni Rico, kinabahan naman siya dahil alam niya kung gaano kalakas ang mga tandang nitong mga alaga. Hindi niya alam na pinagkakaisahan pala siya ng mga ito. Dahil mas nakakahiya kung aatras siya sa laban, kaya pinatuloy pa rin niyang hinarap ang amo niya sa laban na yon. Ngunit pagtapak niya sa gitna ng sabungan, napansin niyang uminit yung laman ng kwintas niya. Dahil dito, bahagya siyang natigilan
dahil meron siyang naalala na kapag iinit kasi ang kwintas niyang mutya na yon, nagpapahiwatig itong merong mga masasamang nilalang ang nasa paligid niya. Ano, Rico? Atras ka na ba sa laban? Sabihin mo lang. Wika ng dati niyang kasamahan sa trabaho. Nang marinig ito ni Rico, pikit palikat na lang siya at kaagad binitawan din yung tandang niya. Pagsagupaan ng dalawang pambato, tumalikod noon ang kanyang amo na para bang alam na nito na hindi siya obra sa mga ito. Pero laking gulat na lamang ni Rico nang walang 5 segundo, tumumba na lang sa lupa yung kalaban. Dahil sa mga nangyayari, napatitig sa kanya lahat ang dati niyang amo. Nang makita siya nitong halos magsisigaw dahil sa panalong yon. Pagsapit ng pangalawang laban, ang nakalaban pa rin niya ay ang mga tandang ng amo niya. Pero sa hindi malamang dahilan, natalo pa rin niya ito ng walang katiting na sugat, yung manok niya. Napansin din niya na sa tuwing aapak siya sa gitna ng sasabungan, iinit yung kwintas niyang suot. Hanggang sa muling ikinasa ni Rico ang ribansang laban sa ibang mga sabungero. Doon na rin nagsisimulang pumusta sa kanya ang mga tao nang mapansin nito ang sunod-sunod niyang panalo. Sa pangatlong laban na yon, walang hirap pa rin niyang natalo ang mga kalaban. Matapos ang sabong na yon, umuwi itong si Rico sa pamamahay nila. Marami siyang bitbit na salapi. Bukod pa dito, 3 bihag din yung dala-dala niya. Pagdating niya sa sentro ng baryo, kaagad na siyang bumili ng mga ricados para sa kanyang dala-dalang bihag. Dahil sa pangyayaring yon, labis-labis niyang pag-iisip dahil sa kanyang nakamit na swerte. Maging ang mga magulang niya ay halos hindi makapaniwala. Sa lumipas na linggo, upang makumpirmang nasa kanya pa rin ang swerte, sa pagdating ng linggo, pumunta naman siya sa sabungan at habang ginawa niya ang mga bagay na yon, hindi sumagit sa kanyang isipan na baka dahil yun sa dala-dala niyang mutya, ang lahat niyang swerteng nakamit. Pagdating niya sa sabungan, nandun na naman yung amo niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na maiwasang mapalapit sa kanya yung dating amo niya. Rico, kamusta ka na? Balita ko napapadalas na yung pagpapanalo mo. Bungad na wika ng dati niyang amo habang nakasunod dito yung dati niyang mga kasamahan. So hanggang dito na muna mga ka-ermitanyo ang ating kwento. Mag-comment kayo kung isusunod ba natin ang finale o doon na muna tayo kay Nuli, yung bertod ng bubuyog. Ang angas, no? Mutya ng palma pwede pala sa sugal. Pero baka siguro nagkakataon lang na swinerte siya pero hindi naman yata, di ba? Yung isa niyang manok, nakadalawang laban, panalo. Sige, hanggang dito na lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.